sa panahon, sapagkat yan ay kalikasan, hindi ama ay masusubukan ng tao. Ngunit ang tao ay masusubukan ng ama. Buhay ba ang ama? Isang pagninilay ang kaganapan ngayon. Napakainit ng araw at panahon. Bakit ngayon ito? May bagyo yata, sasabihin ng iba. May bagyo at wala kayang palakasin ng ama ang ulan at hangin. Hindi lamang sa panahong may bagyo, nagagawa niya ito. Tag-araw man kapag ginusto niyang umulan ng malakas at tumanging malakas, wala mang bagyong inaanunsyo, magagawa niyang gawin ang nais niyang gawin. Kaya ikaw ba ay nanghihina ang loob? Tuyot na tuyot ang sisidlan mo, wala kang madukot na isang gatang man lang bigas? Kung tapat at totoo ang pananalig mo, magagawa ng amang hiwaga at himala sa buhay mo. Buhay ba ang ama? Sapagkat gayon siya. Subalit, ikaw ba ay isang taong mayabang? Magaling kang magsalita ng katotohanan ng wika, ngunit mali naman, lisyang-lisya sa katotohanan ng sinasabi ang iyong ginagawa. Taliwas na taliwas. Batid din ito ng ama. Kaya't halimbawa, umaasa ka ba kay rami mo, ngunit hindi mo alam ang gagawin pala sa'yo? Ang maraming alam mo at inaasahan mo na pinahahalagahan mo ay kaya niyang bawiin at ibalik ka sa kawalan. Buhay ba ang ama? Gayon ang ama. Sapagkat alam niya ang mga nangangalandakan sa kanya kung katotohanan ang ginagawa nila at alam niya kung sa salita lamang. Sapagkat kilalang-kilala niya ang mga anak niya. Isang halimbawa lamang, mga mahal ko, yung iniuulat kong ito sa inyo. Sapagkat pawang nagaganap at magaganap sa ibabaw ng lupa, ang bawat katagang salita ng amang dakila, kaya't ang pawang katotohanan kung tinanggap ng tao, sila rin ang masisiyahan at magliliwanag ang buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Hindi kayo dapat mga bahala at matakot, kundi dapat kayo'y maging handa. Sapagkat maliwanag na pinakita sa inyo ng ama ngayon ang panahon. Sino ang magbibigay nito? Sulong. Kung inyong mamasdan, tubig mang binabagsak niya, ulang naturingan na ipapadpad niya kung saan dako. Sa lakas ng hangin, maging ikaw ay mapapadpad. Yaon siya, tunay kung gumawa. Walang binabadya. Na anak, magpapadadala ko ng ulan ngayon. Magbabahagi ako ng hangin ngayon. Ngunit ang patuloy niyang binabahagi at binabadya, mga anak, magbago kayong ganap. Ang patuloy niyang pagpapaalala at pinapaalala, mga anak, kilalanin niyo kong lubos at magbalik loob kayong ganap. Ngunit ang tao, madaling subukan sa salapi at bagay. Madaling masuhulan kapag ito'y nangangailangan. Ngunit kung tunay mong kilala ang ama, kailan may di mo gagawin yan, na ipagbili mo siya, sapagkat alam mo, siya ay totoo sa buhay ng bawat isa. Mga minamahal, pawang katotohanan ng sa akin tinuturan, ang nais ng amay magising sa katotohanan, patuloy na pagtibayin ang pananalig at pananampalataya upang mapagtuloy ding mabuhay ang pag-asa kanino man. Sapagkat ang ama ang pag-asa mo, siya ang lakas at ligaya mo, na kung tunay na nanampalataya at nananampalataya sa Kanya, may magagawa siya sa iyo. At yaon ang nais niyang sa tuwina, matanggap, makilala, at pakipagtotohanan ng Kanyang mga anak. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan, ligaya ay kamtan,
alalaumbaga, taong may pagmamahal. Ano nga ba ang layon ng Ama sa inyo? Kilalanin niyo siya, mapapadama niya, yaong kanyang layon, mababatid ninyo. Matututunan niyong kanyang kaukulan at madaraman niyong buhay na buhay siya tuwina. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Katulad ng palay mong nakatayo at maganda, kapag ginusto ng amang wala kang maging pakinabang, aanihin mo na lamang kung magkamisan. Kaya pa niyang malagas ang mga butil na yan. Ngunit sa palagay mo'y wala. At sa kanya ka lang umaasa. Sa tuwin ay mayroon siyang magagawa. Buhay ba nga ma? Kaya yaon ang nais niya. Umasa ka sa kanya. Manalig ka sa kanya. Magtiwala ka sa kanya. May magagawa siya. Kapag kulang ang paniniwala mo at pagtitiwala sa imposible na nagiging imposible, hindi ka totoong mananampalataya. Subalit kapag nananalig ka at nagtitiwala ka sa imposible, magiging posible, totoo ang pananampalataya mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Kaya naman may sinisidlan siyang matapat na damdamin, yaong alam niyang totoo at matapat sa kanya. Mayroon siyang sinisidlan na katapangan at matapang ang kanyang kalooban at kaisipan, yaong alam niyang nagpapakatotoo at nagtitibay sa kanya. Kaya naman may mga pinagtibay at pinatapang siya, nalasap nilang tunay na panlasa ng Ama at nakamtan nilang tunay niyang liwanag na walang kamatayan, magpakailanman. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita niya sa inyo. Ang oo, ngayon ay mananatiling oo. Anak ng Diyos, si Jesucristo na ipinangaral namin ni Silvano at Timoteo ay hindi oo ngayon at pagkatapos ay hindi. Siya'y mananatiling oo sapagkat siya ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen at ikalululahati ng Diyos. Ang Diyos ang nagpatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Jesucristo. At siya rin ang humirang sa amin. Tinatakan niya kami at pinagkalooban ng kanyang espiritu bilang katunayang tutuparin niya ang kanyang mga pangako. Pawang katotohanan itong sakit tinuturan, taong aking hinahayagan at inuulatan na tuwiran. Yang bagang espiritu, yung taglay-taglay, mararamdaman mo at makikilalang lubos yung aking niluluwal. Ganang espiritu mo kung ano nga ang nasayo, siyang magsasabi kung tapat at totoo ito, at ikaw rin taong makapagninilay at makapagbubulay kung Diyos na totoo o masamang espiritu. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay ba nga ma?
Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, paano ba napapatunayan? Halimbawa, kayo po, paano nyo ba napapatunayan na ang Diyos ay nasa panig nyo? Paano nyo napapatotohanan na ang Diyos ay nasa panig nyo? At nadaraman nyo siya? Kapag gumagawa kayo ng masama? Kapag nagsasalita kayo ng di tama? Kapag nag-iisip kayo ng hindi totoo? Ganun ba ang Diyos? Kaya madaling masuri, madaling makita kung nasa panig nyo siya at nararamdaman nyo siya. Ano ba ang katotohanan? Kapag mabuti ang ginagawa mo, nasa panig ka niya. Sapagkat siya ang kaayon mo at siyang umaayon sa kabutihang ginagawa mo. Buhay ba ang Diyos? Kapag nararamdaman mo, naaliw ka, natutuwa ka, masaya ka, maligaya ka, payapa ka, ang Diyos ang nararamdaman mo at patutong sumasayo. Ngunit kapag hindi, at taliwas doon sa mga sinambit ko, ang sumasayo at nasasayo, sigurado, 100%, masamang espiritu ang nasa iyo at kapanig mo siya. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Bakit hindi masuri ng tao at matwid na nangangatwiran? Kaya, mga mahal, ang sabi nga, huwag ka anak mga twiran. Kung ako ang nasa sa iyong katotohanan, sapagkat di ka mang magmatwid sa kapwa mo, baluktot ang kaisipan, akong batid at nakababatid ang siyang nakaalam ng kalahat-lahatan. Kaya kung ikaw ay totoong nasa akin, mananahimik ka lamang at di ka makikipaglaban. Sabihin man nilang sa'yo, ay, ikaw ang may kasalanan, kaya nagpakababa ka. Ay, ikaw kasi ang may kasalanan, kaya ganyan ka. Hindi bali na anak, sapagkat ako naman ang hahatol sa lahat. Buhay ba nga ma? Ngunit ang tao'y iba. Iba ang katwiran ng tao. Mapakita lang, maisingit lang ang katwiran niya, at lumabas lang na siya ang tama, kahit na mali, at alam niyang hahatulan siya ng ama, hindi makapanaig yaong sa kanyang espiritu, kundi ang pagkatao niyang malakas ang espiritong masama sa kanya. Kaya naman, ano kaya ang palagay ng ganitong mga uri ng tao? May mangyayari bang mabuti sa kanila? Hindi lahat ng ngayon ay, kaswerte ka ni Pedro, kaswerte ni Petra, pinagpapala ka, mahal siya ng Diyos. Aba, kung lahat ng may pagpapala, sila lamang ang mahal ng Diyos, paano naman yung mga wala? Diba? Sa makatwid, panig mo ang Diyos, nasa sayo siya, kaya nga nasasabi mong Amen, sumasang-ayon ka sa kanyang kabutihan, di ba ga? Kaya mo siya natatawag na Ama dahil alam mong mabuti siya at mabuti ang ginagawa mo para sa kapwa mo. Sa makatwid, kung nasa panig ka ng kabutihan at nasa iyong kabutihan, ang aalamin mong patuloy ang kung anong magagawa mong mabuti at ikabubuti mo pa at ikalulugod naman sa iyo ng Ama sa bawat ginagawa mo. Buhay ba ang Ama? Sapagkat di mo pananaigin ang sarili mo. At kapag nasa matwid ka naman at ginawa mo yung tama para sa Kanya, siya ang kasama mo. Kaya, papaknitin, aalisin niya yung takot mo. Kundi ang ilalagay niya sa iyo ay tapang. Halimbawa, naku, ba't mo kakinuha yung bata na yan, baka sakaling kanya. Makapangyarihan ng Ama. Kung sasakaling kanyan, demonyo naghari. Ikaw rin, may na-espiritu, kaya natsakal ka. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Ngunit bilang tao, sadyang mananaig ang pag-iisip mo na hindi maganda. Dahil iyon pala ang panlaban ng kalaban para dayain ka at linlangin. Subalit, papasukin mong malakas na espiritu upang magsabi sa iyo, bakit anak? Sino baga ang buhay? At sino nagbibigay buhay?
Kung ako ang sumasayo, loloobin ko ba na itong batang ito'y masakal ka? Isang halimbawa na naman sa inyo ito, mga mahal ko. Sa makatwid, kung panig mo ang ama, pati isip mo ay sisidlan niya ng mabuti. Ngunit kapag hindi mo siya panig at wala siya sa iyo, sisidlan ka ng masasama para matakot ka, mabahala, mag-alala, at sumuko ka, mawalan ka ng kwenta. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Kaya mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Kaya maliwanag na sinabi niya, ang oo sa kanya'y oo kahit kailan. Ngunit hindi niya sinabi ngayon oo, mamaya hindi na. Sapagkat siya kapag sinabi niyang oo, magpakailanman oo iyon. Ang alalong baga, ang ibig sabihin kapag nagsalita siya, umuo siya ngayon sa iyo, at hindi man niya tinupad niya yung oras at araw na ito, hintayin mo yung oo niya, hindi niya nalilimutan. Sa batid niyang kailangan mo na yung oo niya na yon, sa batid niyang nakikita niyang dapat nang ibigay ang oong tinanguan niya sa iyo, ipagkakaloob niya na sa iyo. Buhay ba ang ama? Subalit iba ang tao sa ama. Oo, pag nahirapan, hindi na muna. Oo, pag nasaktan, hindi na muna. Oo, pag nagutom, hindi na muna. Oo, pag puyat, hindi na muna. Oo, pag napagod, hindi na muna. Ngunit ang ama, sa tuwin ay oo, ang oo niya. Mula, bata ka, tumanda ka, kung binigyan ka ang pagkakataon tumanda pa, bibigyan ka ng kaparaanan na maging oo lahat. Ang sinabi niya sa iyo'y matupad. Buhay ba ang ama? Kaya mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Katotohanan ang sa akin tinuturan. Yamang nasilayan niyo ang katotohanan na magagawa ng Ama ang lahat sa buhay. Naway, pagtibayin niyo ang pananalig at pananampalataya na magaganap sa buhay niyo, yaong kanyang mabuti at diyang masamang iniisip ng tao. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Katulad niyan, tamang binigyan ng hangin, binigyan naman ng ulan na malakas at tumaanggi. Ang malamig na hangin na pinapapasok niya naging sagabal sa mga nakaladlad na lona na yan at bintanang sinarado. Hindi ba't anuman ang binahagi niyang mabuti para sa iyo, ngunit kapag binigyan mo ng harang, wala ka pa rin malalasap na sarap at ginhawa. Buhay ba ang Ama? Isang halimbawa na naman ang aking tinukoy sa inyo upang inyong pagnilayan. Binigyan ka ba ng mainam na pangatawan? Ngunit hinahadlangan mo ang pagiging isang malusog nito sa mga ginagawa mo hindi tama sa buhay mo. Huwag kang magtaka kapag humihina ka. Ang may pandinig ay nakarinig. Bakit? Halimbawa, malusog ka, isip ka ng isip. Wala ka naman dapat isipin, pero isip ka ng isip sapagkat nagagalit ka at nayayamot ka. Ang isip mo'y konektado sa buong katawan mo. Kaya tinataglay mo rin, maaring humina ka. Maaring makatakot sa iyo ang mga iniisip mo, mag-nervyos ka. Kaya sa halip na wala kang sakit, mas malala ang sakit mo dahil nervyos umatake sa iyo. Buhay ba ang Ama? At siya ang pawang katotohanan. Kung binigay sa iyo ang marapat ng Ama, huwag mong hadlangan. Pabayaan mong patuloy na pumasok ang mabuti para sa iyo. Ngunit, kung minsan ang mabuting kaloob, nahahadlangan ng kabutihan nang dahil lang masama ang nangingibabaw. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan. Pagarian kayo ng tuwiran. Malubos ang sa inyo'y kasiyahan, kagalak ay inyong kamtan.
ang may pandinig ay nakarinig. O sino makapagsasabi ng ulan na yan ay hanggang anong oras? O sasapitin ng dilim? O hindi? Sige, hulaan nga ninyo. Kung ang ulan na yan ay hanggang sa matapos ang gawain ito, kung nandyan pa o wala na. Hulaan ninyo. Walang makapaghuhula, di ba ga? Yan ang patotoo. Bakit ang tao ay ugaling-ugaling hulaan ang kapwa niya? Kung eka talagang wala nang pagbabago yan, hindi na magbabago, talagang masama na eka yan. Naku eka, hindi na makababangon yan, latang-lata na eka't lugmok na ang buhay niya. Naku eka, napakamahirap mangyari yan, sapagkat eka hindi dapat na mangyari. Paano eka mangyayari yun eh, nasaan naman kaya siya kukuha? Yan ang tao. Subalit iba ang Ama. Kung sino yung hinahamak kung magkamisan, siyang pinakikita niyang katotohanan na dapat niyang taglayin. Yaong dapat ay siya ang magtagumpay. Buhay ba ang Ama? Kaya ang taong totoo at may katotohanan sa puso niya, kailanman na hindi siya magbibigkas na hindi nararapat sa kapwa niya sapagkat alam niyang naririnig ng Ama, alam niyang batid ng Ama. Ngunit may tao, lihim na sinabi, hindi natakot sa Ama. Nilihim niya sa isip niya, nilihim niya sa puso niya. Akala niya ay walang nakarinig, kundi siya at kapwa niyang kinausap niya. Ang Diyos, Amay, paano? Mga mahal, yaw nang sa tuwin ay alalahanin upang hindi nagpapagibik ng walang ginigibik. Ang may pandit ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Pwede nyo nang itaas yan. Pwede nyo nang buksan yan. Sumayinyong kapayapaan, mga minamahal. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Dumating ba ang bugso ng biyaya sa iyo? Naging palalo ka't mayabang, kala mo'y wala nang katapusan ito? Paano kung tulad nitong ulan ang ginawa ng Ama sa iyo? At pagkatapos ay dumatalang takdang pahina ng pahina hanggang mawala. May magagawa ka bang tao sa lupa? O tao, kaya't kung kayo ay binabahaginan at pinagbibigyan, patuloy niyong kilalanin ang tagapagbigay. Patuloy niyong mahalin ang bumubuhay. At patuloy niyong kilalanin ang kabutihan na kanyang taglay. Ang may pandinig ay nakarinig. Doon, nakasisigurado kayo sa bawat araw at magdamagman, kayo'y nangangahulugang mahal na mahal niya, kaya't hindi niya kayo kailanman pababayaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. At ano baga ang ibig ko ring ituran sa bugso ng ulan at hangin? Nagtatampiyas na at pumapasok na sa loob. Yan, kung magkaminsan ang nakakamta ng tao, kung minsan ay nakapipinsala rin. Kaya marapat kung minsan ay hadlangan. Sapagkat, kung magpapatuloy siya rin ang mahirapan at masasaktan, kaya't pakasuriin lahat ng sa inyo'y pinakikitunguhan, pinakikibakahan, tinatanggap at sasabihin. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Lahat ng ginagawa ng Ama at pinatutupad niya, kaganapang may ibig lamang siyang ipailalim sa mga anak niya. Ipabatid at ipasilay. Ngunit, nabatid ba kaya ng mga anak niya? Pinailalim kaya ng mga anak niya? Tinanggap kaya ng mga anak niya? Nakita kaya ng mga anak niya? Nasuri kaya ng mga anak niya? O ang nakasuri lamang, tumanggap at nakakilala, yaong sa kanya'y patuloy na naghahanap. Ang may pandinig
ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, ganang kunting na pagkatao, walang maiuulat sa inyo sa kaganapang pagbugso ng ulan at hangin. Walang may babahagi sa inyo sa mga naganap na tinabingan ng hangit, sinarado ang bitana at pintuan. Subalit ganang hindi nyo nasilayan, may naiulat sa inyo na tuwiran, ang may pandinig ay nakarinig. Magbulay, magnilay, magtantong, tuwiran. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba ang Ama? Sa buhay ng tao, sa ibabaw ng mundong ito, ang mga nagpapakatotoo, totoo na ang sinasabi, totoong totoo para sa kanila, at batid nilang totoong totoo. Sa mga hindi naniniwala sa kanila, hindi pa paniniwalaan yung totoong sinabi nila. Subalit, kung magkamisan, panloloko at niloloko, tiwalang tiwala, basta may kapalit. Buhay ba ang Ama? Bagay, salapi, ligaya, kasiyahan, pangsamantala. Panandalian, kapalit ng kaluluwa. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kung magkagayon at totoo, tapat ang Diyos, nakilala niyo ba sa panandaliang oras? Sa sandaling minuto na may pinatupad at pinagawa siya? Yaan siya, ganyan siya. Bawat segundo, may nagagawa siya. May nagawa ba siyang mabuti ngayon? May gagawin pa ba siyang mabuti sa inyo? Makagagawa ba siya sa tuwina ng kabutihan? Wala siyang gagawin kasamaan at hindi tama, kaya laging umasa sa mabuti niyang gagawin kanino man. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Reynold, buhay bang Diyos? Naunawaan mo ba ang sinasabi ng Diyos, Reynold? Salamat naman. Hindi man ganun kalalim ka pa, ngunit kung patuloy mong hanapin ang Ama, palalalimin pa niyang pangunawa mo at madarama mong buhay na buhay siya sa iyo. Buhay ba ang Ama? Kaya't mula sa awit, mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay, ayon sa utos ni Yahweh ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan, buong pusong pagsunod sa utos na ibinigay. Ang gawain ay matuwid na mumulhay silang ganap. Sa daan ng Panginoon, doon sila lumalakad. Ibinigay mo sa amin iyong mga utos upang aming talimahin at sundin ng buong lugod. Gayon ako umaasang magiging tapat. Susundin ang iyong utos, susundin ang buong ingat. Kung ang buong kautusan ay maingat kong susundin, karangalan ng sarili kung gayon ang aking gagawin. Ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok, buong pusong magpupuri, pupurihin kitang lubos. Ang lahat ng iyong utos ay sisikapin kong sundin. Huwag mo akong iiwanan, huwag mo akong lilisanin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Yaon ang mga taong nagnanasang maging matuwid.
nagnanasang maging mabuti, at sa layunin ng Ama'y gumugusto, at sa kautusan at mga panukala niyang mabubuti ay gumugusto sila. Nagmimithi sila ng pawang mithiing mabuti, hindi ang di mabuti maganda. Ang may pandinig ay nakarinig. Isa ba kayo sa nagmimithing gayon ang gawin at tupdin? Magpugay kayo sama. Purihin niyo siya, sapagkat hindi ganang katauhan niyo yan, banal na espiritu. Siyang nag-aatas at nag-uutos sa inyong katauhan upang tupdin niyo ito, sapagkat siya ay sumasa inyo. Pagarian kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Paano mo sasabihin na, ay, tigang na tigang ang aking halaman, wala ako ang tubig na pandilig. O, yan. Nang diligan naman ang sumobra, ay, sumobra, baka kaya mamatay. Talaga naman ang tao, ano? Sala sa lamig, sala sa init. Ano kaya't kung nadiligan at nakita niyang naglusak, umapaw ang tubig, ay Diyos ko, salamat po sa iyo. Kanina isip na isip ako kung paano ko madidiligan. Ngayon namang nadilingan, ay marami po kayong binigay. Kaya lang po marami kayong binigay para hindi na matigangan. Alam ko po, hindi mamamatay ito, sisip-sipin pa ilalim ng ang ugat ng halamang ito. Di ba dapat? Gayon? Ngunit dahil nga tao ka, hindi mo maabot dyan at walang pumasok sa iyong gayon, patotoong taong tao ka. Yun ang ibig sabihin. Ang taong walang nagtuturo sa kanya ng mabuting gagawin, tao at masamang espiritu ang sumasa kanya. Mali ba? Tama? Nakapagsasalita ka ba ng taliwas sa kalooban ng Ama, samantalang alam mong walang imposible sa kanya, masasabi mo, ay nako, wala kang tubig. Nung binigyan ka naman tubig at umapaw, ay makamamatay. Yan yung taong pag-iisip at pag-uugali. Ngunit kung nasa sa iyong espiritu, ano ang gagawin mo at pananaligan mo? Ay, salamat na dilingan. Umapaw man ng tubig, alam ko, dahil pinaapaw mo, ito ang kailangan niya. Marunong ka pa sa Diyos mo. Naku, baka ka mamatay. Pinatay niya nga. Wala kang tiwala. Buhay ba ang Ama? Ang wika nga, ang pananalig at pananampalatayang kulang sa paniniwala, ay di mo matatanggap. Kaya gawin mong tanggapin, mong panaligan, asahan mong walang alinlangan. Buhay ba ang Diyos? Kaya habang dinidiligan ka, tumanggap ka ng tumanggap, huwag mong iisiping baka umapaw. Huwag mong isiping baka maglusak. Kundi tumanggap ka ng tumanggap sapagkat alam niya makabubuti sa'yo. Ngunit ikaw mismo umaayaw. Ayaw mo na. Ay, tama na po ito, sobra na, sapat na. Pero subukang pera ibigay, walang sapat. Kulang na kulang. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ganyan ang tao. Pagdating sa pera, walang kulang. Lagi. Gusto'y sobra. Walang sapat. Laging kulang. Sapagkat gusto'y umaapaw. Subukan mong manampalataya. Naku, sapat na yung nagdasal ako'y tama na. Wala na akong alam doon. Ano pa ba ang gagawin ko? Nananalig naman ako, nananampalataya ako, simba ako ng simba, dasal ako ng dasal. Naku, luhod ako ng luhod. Yan ba gusto ng Amang pananampalataya? Hindi ba't ang gusto niya ay puso mo sa Kanya? Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya, huwag niyong isang kala nang lagi kayong nagdadasal. At sapat na yun, kilala ko ng Diyos, kilala na ako. Pakilala ka sa gawa mo, huwag sa dasal mo. Sapagkat kahit yung masama nananalangin, Diyos ko, pengi pa. Parehas lang ng mabuti. Humihingi ring Diyos ko, pengi pa. Anong naiba? Ang may pandinig ay nakarinig. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na bawat araw
naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka hindi ka niya, manalig ka na. Yan, sumasanaw na. Nagsasanaw na kayo. Tumutulo na. Kanina'y reklamo kayo ng reklamo. Ngayon naman, ilag kayo ng ilag sa tubig. Di ba? Ganyan lang ang buhay. Minsan Diyos ko po kainit. Nung pinadugso ang hangin, Diyos ko po kalakas naman ang hangin. Diyos ko po walang tubig. Nung binigay ng ulan, Diyos ko po, sumobra naman. Hindi ba? Dahil wala kang kaalam at karunungan, salita ka ng salita. Subalit kapag nasa banal na espiritu ka na, kung ano man ang binibigay na kalikasan ng Ama at pinatutupad, pinangyayari niya, wala ka nasasabi kundi salamat po Diyos ko. Ikaw ang nakakaalam ng lahat para sa mabuti at ikabubuti ng bawat anak mo. Kung ano man ang pinagkatiwala mo at niloob mong gawin ngayong oras na ito, nananalig po akong makabubuti sa lahat ito. Di ba dapat ganon? Subalit dahil tao ka nga, pagkatao ka nga, wala kang alam sambitin, puro reklamo. Puro reklamo, puro reklamo, puro hiling, puro dulog, puro dalangin, wala namang gawa. Buhay ba ang Ama?
Yan na ngayon ang patuto ng ama. Kanina ba kahit tumanggap ka na, anak? Oh, maaring na dagdagan pa yan. O wala ka na ba kang tinanggap, anak? Ay maaring dyan ka na lang. Ganyan na lang ang kamtin mo. Ganyan ang ama. Hindi niya sinasabi kung ano ibibigay sa'yo. Ngunit dapat hanapin mo siya nang malaman mo kung anong marapat na maibigay sa'yo. Buhay bang ama? Ngunit kung wala kang inaalam kundi ang para sa'yo at hindi mo inaalam ang para sa kanya, di mo matututunan siya. Buhay bang ama? Kaya dapat at marapat kumilala ka sa magagawa at gagawin niya. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Buhay bang ama? Tapat bang ama? Totoo ba siya? Sumainyo ang kapayapaan. Ba, may natira. May tanong baga kayo? Wala kayong itatanong? O tatayo na naman ni Re. Ano? Anong atin? Ano ala-ala? Ngayon, tawa ka lang na tawa, no? Nung hindi ka ganyan, eh. No? Opo. Eh, dati hindi ka ganyan. Nung hindi siya ganyan, bubulong ko sa'yo kung ano siya, no? No? Boy, bang ama? May anak pa siya. Ang bait mo ngayon. No? Mabait siya ngayon, ano? Mabait siya. Patuloy kang bumait. Hindi ka na kanyan makakahanap ng ano. No? Kontento na siya at kampante kahit ano bigay nyo ngayon, ano? Ano? Tsaka, lagi siyang nakatawa ngayon. No? Pero wala na ako sasabihin kung dati lagi kang, buhay bang ama? Buhay bang ama? Buhay bang ama? Buhay bang Diyos? Sapagkat ang Diyos ay nakikita niya lahat ang, nababasa niya lahat ang, naku, iniisip mo pa lang, nauna na siya sa'yo. Sasabihin mo pa lang, narinig niya na. Tinitibok pa lang, alam niya na kung ilan. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Kaya siya ang, diba, Reynold, ano? Buhay ba ang Diyos? Ha, Diyos. Kumusta na ba si Reynold? Ha? Anong pangalan ni tatay? Anong pangalan ni nanay? Ha? Uy, para kayong Sagrada Pamilya ngayon, nakagitna ka. Ano? Ha? Diba? Yan ang gusto mo, no? No? Diba yan ang gusto mo? Uy, sikreto natin yon. Buhay bang Diyos? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Buhay Diyos. Buhay ang Diyos. Buhay bang Diyos? Marunong ba kayo nung, halimbawa ay, eto yung dahon, ang tampok niya ay narito, at yun doon ang sungot. Alam ba ninyong baligtarin yon? Ha? Pwede ninyong gawin yun dahil may mata kayo. Kayong maliwanag ang mata. May panggalaw kayong kamay, kayong nakakagalaw ang kamay. May isip ka, kung may isip ka, kaya mong baligtarin, di ba? Pero kung wala kang isip, mababaligtad mo ba yan? Yung dahon na yan. Na ngayon ay nandito ang sungot at doon ang tampok. Pwede mo bang gawin na itaas mo yung tampok? Yung sungot, ibaba mo. Ha, bali yata.
nandito yung sungot, nandun ang tampok. Pwede mo bang baligtarin na nandun ang sungot ngayon at dito mo ilabas, ibaba ang tampok? Kaya mong gawin yan pag wala kang isip. Ha? Di mo maisip yun ano? Pero kapag may isip ka, teka nga, baligtarin ko nga ang tampok na ire, doon ko ilagay sa taas ang tampok at sa baba ang sungot. Di ba? Halimbawa lang sa dahon yun. Ano ibig ko sabihin? Kung tunay na may kaisipan ng tao, alam mong masama siya, ba't di mo i-reverse? Magpakabuti ka. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Ano? Tama ba? Alam mo palang masama siya, baligtarin mo. Ang masama ay gawin mong mabuti. Pag masama siya, pinatulan mo sa kasama niya, ano ka rin? Tapos sasabihin, mabait ako, mabait ako. Mabait ako. Kaya ka nga pumatol sa masama, masama ka rin Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Mga mahal, ito ang di kayang tanggapin ng tao. Sapagkat hindi pa nanaigin ang kanya Sasabihin niya, hindi, ako ang tama. Hindi niya ipapakli ang kanya, tama siya Hindi ba dapat kung alam mong masama siya, at di ka mananalo sa kanya, di pabayaan mo. Iwanan mo siya, di ba? Iwanan mo, may mawawala ba sa'yo? Pero wag mo siyang tatalikuran at ganang iiwanan, sadyang lalayuan. Panalangin mo siya, di ba? Yan ang nakalagay sa banal na aklat, di ba? Iwanan mo siya, hindi para makipagtalaktakan o kalimutan siya. Ipanalangin mo siya, di ba? Ipanalangin mo siya. Kung ganito lamang, baka isang araw sasabihin niya sa'yo, uy, sorry ha, sorry, ako nagkamali. Kung pares kayong mataas, mangyayari bang siya ay sumuko? Hindi. Ganyan ang nangyayari sa mundong ito. Yan ang nagaganap sa mundong ito, sa pagkatao, may iral sa pagkatao. Ngunit di matanggap. Hindi, hindi. May espiritu ako, naka-espiritu ako. Anong espiritu nasa iyo? Ha? Anong espiritu nasa sayo? Suriin mo. Ganyan ba ang espiritu ng Diyos mo? Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Alalaumbaga, ang bawat araw ay sigabong katotohanan na di malirip ng sinuman maliban tanggapin espiritong banal. Subalit sino ang magnanasa na lahat ito'y kamtin? Walang dilit iba, yaong sa amay tumanggap. At nagnanasang tumanggap pa. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Ay, kaya dahil buhay at totoo ang Diyos, maganda ba dinulot ng ulan? Nakabuti ba ang ulan? Sigurado yung mga nagbibilad doon sa dulo hindi mabuti. Sigurado yan. Batid ko. Kaya nga hindi nakabuti sa kanila Pero sa inyo nakabuti. Ano ibig kong ituran? Ganyan lamang. Kung ano binibigay ng Ama sa bawat araw, may nakabubuti para sa iba, may namamasama at nakakasama para sa iba. Sa tao yun. Ngunit siya, hindi. Sapagkat alam niya kung makabubuti. Kaya lang di nakabuti, hindi tinanggap na mabuti. Ngunit kung tatanggaping makabubuti at nakabuti, mabuti sa lahat ang ginagawa ng Ama. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat pagkaganda-ganda man ang halaman mo, kapag ginusto niyang magwalang bunga ito, hindi niya pamumungain, may magagawa ka ba? Ngunit pagkapangit-pangit man at pinaganda niya ang bunga, wala ka ring magagawa. Kaya ang gawin mo lamang sa patuloy mong gagawin araw-araw ang magtiwala at paniwalaan siya sa iyo'y may magagawa, sigurado mayroon siyang ibibigay na maganda pawa. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At siyaon ang pawang katotohanan na marapat pagnilayan at bulayin ng sinuman upang matanton yung katotohanan ng Ama nyo'y hindi patay, kundi buhay. Pagharian kayo. Nekkarameneyahana,
Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Baka sa lakas ng bugso ng ulan na yan, kung may nakabilad na palay dyan, umagos yan. O de yung timbang na bawasan. Ano? Paano kung manlilindang kat mandaraya ang timbangan yan? Buti nga sa'yo, sabi ng mga inanakawan, di ba? Pero kung mabait ka't mabuti, ay kawawa naman tutulungan ka pa. Di ba? Ganun kadakila nga ma. Ganun kabuti siya. Ang mabuti, na napakilala niya ang amang mabuti, kapag nakilala niyang mabuti nga ang ama, dalawa na silang magpupuri sa kanya. At habang dumadami kayong nakakakilala sa kanya, lugod naman siya sa inyo. Kaya ang mabuting ginawa niyo, siyang gaganti sa inyo. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Kaya gawin niyo nang may iganti naman siya at wag ang patuloy na gawin niyo, humingi lang ng humingi kahit ayaw niyo sa kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kung magkagayon, tapat, totoo ang Diyos, halina kayo, mga mahal ko.